Matapos maglandfall sa Davao del Sur nitong tanghali, inaasahan muling tatama sa lupa ang bagyong Krising. Alamin natin ang pinakabagong balita sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, sa Basilan inaasahan ng Pag-asa ang ikalawang landfall ng Tropical Depression Krising. Posible raw mangyari yan bukas ng madaling araw. At sa datos naman na nakalap ng Weather Central, sa Zamboanga City maaring tumama yung bagyo mamayang hating gabi bago naman tumawid ng Sulusi. Nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 1 sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao del Sur, kasama ang Samal Island, Davao Oriental, Compostela Valley, katimugang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Isinailalim din sa signal number 1 ang Sarangani, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ang southern part ng Palawan. Paalala po sa ating mga kapuso, mag-ingat sa banta ng baha at landslides. Ayon pa rin sa Pag-asa, nananatili ang lakas ng bagyo na 45 km per hour near the center, pero mas mabilis ito na aabot sa 24 km per hour. Huwebes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Gayunman, sa datos na nakalap ng Weather Central, posibleng lumakas at maging isang tropical storm ang bagyong Krising sa pagtawid nito dito sa may West Philippine Sea. Malawak ang kaulapan ng tropical depression. Halos sakop ang buong Mindanao, Visayas, magina ang ibang bahagi ng Southern Luzon. Mararanasan ng malalakas na ulan hanggang bukas dyan sa Mindanao base sa datos na nakalap ng Weather Central. Mas mapapadalas din ang ulan sa Visayas ngayong magdamag hanggang bukas. Matataas na alon sa dagat na hanggang mahigit 3 metro ang pwedeng suungin ng mga mangingisda dito sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao at sa timog baybayin ng Luzon, kaya pinapayuhan muna po silang huwag pumalaot. Ang Pag-asa naglabas na ng gale warning kaugnay rito. Kung maulan sa Visayas at Mindanao, ang malaking bahagi ng Luzon makapag-e-enjoy pa rin po ng maaliwalas hanggang maaraw na panahon, maliban na lamang sa kalat-kalat na ulan dito sa ilang bahagi ng Southern Luzon na epekto ng rain bands ng bagyo at wind convergence. Jessica? Mang Tani, talagang kakaiba itong mga nangyayari sa ating panahon, ano? Kasi katulad ko, magto-29 na ako, 28 years na ako sa trabahong ito. Ngayon lang ako nakabalita na tatama ang isang bagyo sa isla ng Basilan, ha? Tama yun, Jessica. Talagang hindi pangkaraniwan itong nangyari kay Krising. Dahil itong pinakadulong bahagi o yung pinakakatimugang bahagi ng Mindanao, halos malapit na yan sa equator. At ang isang bagyo, kapag nandyan sa latitude na yan na below 5 degrees, talagang napakahirap mabuo yan. Pero itong ating binabantayan, imbis na dumiretso dito sa mainland ng Mindanao, ay halos nag-recarve pa siya papunta sa timog at ngayon nga ay patawid ng Basilan. Napaka-abnormal nitong ginagawa nitong bagyong si Krising, Jessica. Okay. May dahilan nga ho, nabanggit ko na ito nung nagpunta ako ng Mindanao para sa bagyong Pablo. May dahilan kaya yung mga malalaki nating mga plantasyon ng prutas, sa Basilan, rubber, nandyan sa bahaging yan ng Mindanao kasi yung mga lugar na yan hindi tinatamaan ng bagyo eh. Tama yun, Jessica. At talaga namang yun ang sinasamantala nung ating mga kababayan na lagi nga sinasabi na dyan sa Mindanao, typhoon-free halos itong lugar na ito. Kaya malalaking plantasyon ang makikita natin dyan, hindi lamang pinya, hindi lamang sagingan, kung hindi halos lahat ng mga agricultural crops. Pero sa ngayon, nakikita natin, Jessica, hindi lamang itong si Krising, yung dalawang nauna last year at 2011, nagiging dumarami na yung pagkakaroon ng bagyo dito sa
pinakadulong bahagi ng ating bansa. Nako, ang nagpapagrabe pa ng sitwasyon dyan, Mang Tani, yung mga bundok natin dyan. Karamihan na reforested, hindi yung mga primary growth na forest ang makikita dyan. Kaya nakita natin yan sa Pablo, doon sa bandang Compostela Valley, pati sa Davao, madaling naanod yung mga reforested na mga puno. Dahil nga hindi yun yung talagang mga nakatanim dyan mas mabababaw yung kanilang mga ugat. Tama yun, Jessica. Kaya nga sana ito ay magsilbing, lesson learned. Dahil yung pong mga nangyayari ngayon, dahil for the past so many years, hindi nararanasan yan ng ating mga kababayan. Kaya halos yung pagkakalbo ng kagubatan, yung pagkakaiba ng land use, halos hindi nila nararamdaman. Pero sa ngayon na nagiging halos mas madalas na yung pagkakaroon ng bagyo dyan sa lugar na yan, nakikita na nila yung vulnerability ng maraming lugar dyan sa Mindanao. Okay, at ang kakaiba dito kay Crising, mahina lang yung hangin, 45 kph, Mang Tani, pero 2 beses nag-landfall. Yun nga yun. So makikita natin na halos itong bagyong si Crising, napakahina pero merong matibay na sirkulasyon. At hindi lamang yon, Jessica, yung ating ulan medyo malayo dito sa sentro ng bagyong si Crising dahil halos yung konsentrasyon ng ulan nandito sa may Northern Mindanao at saka dito sa Visayas. Kaya yung ating mga kababayan hanggang bukas yan maranasan yan. Kaya patuloy natin silang binibigyan ng babala na yung pong bagyo malayo sa kanila pero yung ulan ay mararanasan nila. Hindi lamang bahagya kung hindi malakas na mga pag-ulan, Jessica. Okay, nako, ingat po yung mga kababayan nating dadaanan nitong si Crising. After Basilan, natatawid siya ng Sulusi, sabi ni Mang Tani, at tatama sa Southern Palawan. Mahina lang po ang hangin, pero malakas yung ulan, so ingat pa rin po tayo sa baha at landslides. Maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.